Mapagpalang araw ng Lunes po sa inyong lahat na mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ay continuation ng atin pong series on the book of Ephesians at sinimulan po natin ang chapter 5 last week at ngayon po ay tatalakayin natin yung verses 15 to 20 at pinamagatan ko po itong Living Wisely in an Unwise World. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, chapter 5, verses 15 to 20. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Pagpalain nawa ng ating Diyos na buhay ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Ang theme ng Ephesians 5:15 to 20 ay ito: Walk in wisdom by living Spirit-filled lives in thankfulness and worship. Ito ang tema, ito ang nilalaman ng mga talata. Hinahamon tayo na mamuhay sa karunungan ng may katalinuhan, na puspos ang katalinuhang ito ng Espiritong Banal at mamuhay tayo ng may pasasalamat at pagsamba. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, life is filled with choices. Ang buhay ay puno ng mga pagpili. Lagi kong sinasabi, hindi naman mahirap hanapin kung ano ang mabuting choice between good and bad. Dahil alam na natin, good and bad nga, lang naman piliin mo pa yung bad. Di ba pipiliin natin yung good? That will be the right choice. Tama? But sometimes, ang choices ay hindi naman between good and bad. Sometimes it is between bad and good and good. Hindi po ba? Minsan po yung sa pagitan ng dalawang mabuti, doon tayo nahihirapang pumili kasi pareho naman tama. Pareho naman nating gusto. Napakahirap pumili kasi dapat doon sa pagkakataong yon ang mapili natin ay ang kalooban ng Diyos. Some of the choices are simple, some are profound, but in a world filled with distractions and deceptions, how do we live with discernment? Paano ba tayo makakapamuhay ng merong mahusay na pagpapasya sa mga pagpiling ating ginagawa? So, Paul gives the answer in Philippians 5:15 to 20. Binigyan tayo rito ni Apostol Pablo ng sagot, paano ba tayo magiging discerning o magaling sa discernment para lagi nating makita kung ano yung kalooban ng Diyos. Alam nyo, minsan, isa yun sa dapat taglayin ng mananampalataya Yung ang mapili niya at ang kanyang mapagdesisyonan ay yung kalooban ng Diyos. Kasi pag ganun mga kapatid, at ang napili natin kalooban ng Diyos, hindi pa man nangyayari yung choices napili na natin yung magiging matagumpay. Amen po ba? Kaya po this passage is a call to wise, spirit-filled living that reflects the light of Christ in our daily lives. Ito po yung layunin, tema ng atin pong pag-aaral ngayong umaga. Tandaan, in a dark and foolish world, Christians are called to live wisely, filled with the Spirit,
glorifying God in worship and thanksgiving. Paulit-ulit, pero gaya ng sinabi ko, minsan repetition is the key. Kailangan nating paulit-ulit na marinig, paulit-ulit na mabasa para tumatak sa ating mga puso. Let us now go to the exposition of each verses. Gaya ng mga sanay sa Tinig ng Pag-asa, we are discussing Bible principle one verse at a time. So ano pong sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 15 hanggang 16? So pagsamahin na natin yung dalawa. Ephesians 5:15 to 16, the challenge of the Apostle Paul is to walk wisely. Yan po ang sabi ng talata. Be very careful then how you live, not as unwise, but wise. Verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Ano pong paliwanag ni Apostol Pablo sa bagay na ito? The Apostle Paul exhorts believer to look carefully, to be watchful, and intentional in their conduct. Alam niyo, napakagaling natin na magsusuri sa buhay ng iba. Mahusay tayong titingnan kung ano yung ginagawa ng iba. Pero dito, ang hamon ni Apostol Pablo ay para sa mga mananampalataya, sa mga believers, sa mga Ephesian believers. Though they are Gentiles at sila'y kinukonsidera na second class when it comes to the standing coming from the Jewish people, kasi yung mga Hudyo, hindi po ba, tinuturi nila ang mga Hentil bilang mga mabababang nilalang eh. Kaya dahil doon, itong mga Hentil na to, kahit na sila yung mga mananampalataya na, ang tingin nila sa kanilang sarili ay mababa kumpara doon sa mga kapatirang mga Hudyo. Kaya dito, ang sabi ni Apostol Pablo, hinahamon niya ang mga kapatirang mga Hentil sa Epeso na mag-ingat kayo sa pamumuhay, maging matalino kayo at huwag kayong maging mga mangmang. So the contrast here is not between the Gentile believers and the Christian Jewish believers. Hindi yun ang contrast. Hindi dapat ikumpara ng mga kapatirang Hentil ang kanilang buhay sa mga kapatirang Hudyong Kristiyano. It is not between two Gentile believers and Jewish believers. No. It is between the world and the Christian life. Doon dapat makita ang contrast. Hindi dapat makita ang contrast between Gentiles and Jewish kasi yung mga Jewish, hindi sila kumakain ng mga pinagbabawal sa lumang tipan. Ang mga Hentil kumakain nun. Sa panahon natin ngayon, yung mga Hudyo hindi kumakain ng baboy, ang mga Gentiles kumakain sila ng baboy. Hindi yung contrast na yon. Those are just minor contrast. If we are going to compare the kind of living we have with fellow Jews, magiging masalimut yun. Kaya si Apostol Pablo, sinabi niya, hindi dapat iyon ang contrast. Ang contrast is between wisdom and foolishness. It is between believers, kay Jew ka, kay Gentile ka, against the wisdom of the world. So ang contrast ay mundo. Yung mundo, hindi yung kapwa Kristiyano. Kung magkukumpara ka, huwag dun sa kapwa Kristiyano, kundi doon sa mundo. Dahil iyon ang sinasabi ni Apostol Pablo na iwasan nating pamumuhay. We need to look at the contrast between wisdom of the world and the wisdom of God. And he challenges believers to walk wisely, and to walk wisely is to live with biblical discernment, shaped by the fear of the Lord. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, mag-ingat Mag-ingat tayo papaano tayo mamumuhay. At ang dapat saligan natin ng ating pamumuhay ay ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ang sabi po ng Kawikaan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. So papaano natin to i-apply sa ating mga pamumuhay? So wisdom isn't simply knowing facts. Wisdom is not just knowing facts. Many people knows the fact. Halimbawa, alam mo magpalit ng gulong.
Pero hindi mo naman sinubukang magpalit kahit kailan ng gulong. Alam mo magluto ng sinigang, pero ni minsan hindi ka sumubok magluto ng sinigang. Alam mo magluto ng fried rice, pero tinatamad kang maggayat ng sibuyas at ng pansahog sa fried rice. Wisdom isn't simply knowing facts. Wisdom is applying God's word to everyday situations. It is not enough to know theology. It is not enough to know the doctrine and believe in the doctrine. The challenge is to apply and to walk what we know. To apply what we talk. To walk the talk. Wisdom isn't simply showing facts. It is doing the facts. Now, are you making the most of your time for the kingdom of God? Or is your time being wasted on things that have no eternal value? Kapatid, ang buhay ba na ipinamumuhay mo rito sa mundo ay may eternal value? May halaga ba sa buhay pagkatapos ng buhay dito? O nabubuhay ka na lamang sa mga bagay tungkol dito sa lupa, sa katawan, sa pisikal, sa material, sa lahat ng gusto mo? Huwag nating kalilimutan. Tayo'y singaw lang sa mundong ito, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, sa makalawa, lilisanin natin ang bagay na ito. At bilang illustration mga kapatid, think of a soldier on patrol in enemy's territory. He doesn't wander aimlessly. Every step of the soldier is calculated. Tiyak, sigurado ang bawat hakbang. And the apostle says, we must walk like that. The kind of life that is deliberate, carefully, alertly, because the days are evil. Mahalagang makita natin mga kapatid, sinabi ni Pablo, ang bawat araw ay masama. Every time may mga palasong magliliparan para atakihin ang ating buhay bilang mananampalataya. Ang tukso ng buhay nang gagaling kaliwat kanan, sa likod o harapan. Kung alam natin na every time, any moment, pwede tayong ibagsak, pwede tayong gumuho sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Hindi ba dapat deliberately, carefully, and alertly ay mag-ingat tayo sa ating mga lakad? Amen? Ito po ang paalala ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Epeso. Live and walk wisely. Kapatid, kumusta ang paglakad sa buhay? Matalinong paglakad ba? Kung napakagaling mo man sa financial planning at marami kang pera ngayon dahil naipaghandaan mo ito, praise the Lord. Kasi marami naman tao talaga na hindi marunong sa pag-handle ng pera, ubos-ubos biyaya. Pero mga kapatid, kung napaghahandaan natin ang mga bagay na material, magaling tayo sa pag-handle ng financial resources, ng material things. Sana bigyan din tayo ng Diyos ng kahusayan sa pag-handle ng mga spiritual things. Deliberately, carefully, alertly, because the days are evil. Amen? Now, let us go to the next verse. Ang sabi ng susunod na talata, Ephesians 5:17, we need to understand the will of the Lord. Sabi ng verse, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Bakit? Alam niyo mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, walk wisely. But how can we walk wisely? We can walk wisely if we know the direction. Tama? Kung nasa kadiliman ka, wala kang gagawin kundi kumapakapa lang. Pakapa ka lang. At ang laki ng tendency na madapa, mabunggo kasi nasa kadiliman. Pero ang ating Panginoon, siya'y liwanag at siya ang nagbibigay ng liwanag ng buhay. At dahil tayo nasa liwanag na, ano po ang sabi? Do not be foolish. Huwag tayong maging mga mangmang. Hanapin natin at unawain kung ano ang kalooban ng Diyos. Do not be foolish but
understand what the Lord's will is. Because kung mauunawaan at makikita natin ang kalooban ng Diyos, makalalakad tayo ng may katalinuhan. Ano ang paliwanag? Let us look at it phrase by phrase. Therefore, do not be foolish. Anong ibig sabihin yan? Yung therefore, ang ibig sabihin niya, nakalink yan sa previous verse. Nakalink yung therefore doon sa verse 16 na nagsasabi na ano? Making the best of our time because the days are evil. So the Apostle Paul warns believers not to live carelessly, not to live thoughtlessly, or be ignorant, which is how the Bible often describes a fool. Gusto ni Apostol Pablo na huwag tayong maging ignorante o huwag tayong maging mga mangmang, kundi mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos because the days are evil. In biblical wisdom and literature, especially in the book of Proverbs, yung fool is not just someone who lacks intelligence. Yung fool na binabanggit dito ay hindi lang yung mga mentally incapacitated. Yung fool na binabanggit dito are the one or someone who rejects God's wisdom. Yung mga taong nire-reject yung karunungan ng Diyos and they live their lives for self and they ignores spiritual realities. Sila po yung binabanggit dito ni Apostol Pablo na mga fools because they don't understand the will of God. They did not seek the will of God. Kung i-connect natin to sa Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous, none, not even one. No one understand, and no one seek God. Kaya considering na no one will seek God and no one will understand, yung pong foolish na binabanggit dito ni Apostol Pablo ay representation ng maraming mga tao sa ngayon. They are foolish because they don't understand. They are foolish because they do not seek God. And the reason for not being understanding God and not seeking God is sin. No one is righteous, none, not even one. Amen? Ano susunod na phrase? But understand what the will of the Lord is. So in contrast to the foolishness, the Apostle Paul commands believers to seek and understand God's will. The will of the Lord here refers not just to God's hidden sovereign will. Kung ano yung mga idinikri ng Diyos, kung ano yung mga sinabi ng Diyos, kung ano yung kanyang mga ipinangako. Lahat yun sigurado magkakaroon ng katuparan. At yun po yung mga binabanggit dito. Pero hindi lang yun. Yung will of the Lord here also revealed moral will. How He wants us to live as shown in the Scripture. But understand the will of the Lord is not only for the hidden. Kung kailan siya babalik, hidden yun eh. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yun. Kailan siya paparito para sa kanyang mga anak. Nobody knows. Pero yung pong mga bagay na yun ay binanggit niya sa banal na kasulatan. And He decrees that He will return. Yun pong papaano ang presensya ng Diyos ay sumasa atin. Di ba? Ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Lagi natin siyang kasama. Hindi niya tayo iiwanan. Pero most of the time, hindi naman natin siya nararamdaman. Lalo na sa mga panahon na meron tayong mabigat na mga suliranin, hindi natin ramdam ang kanyang presensya. At si David, dumalangin din siya na I need your presence kasi hindi maramdaman ni David ang presensya ng Diyos. Those are mysteries. But that is not the only thing that the Apostle Paul referred to as the will of the Lord. Kasama din doon
yung tinatawag na moral will. Papaano ang bawat anak ay mamumuhay morally ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So understanding God's will involve what? First, studying the Word of God. Your Word is the lamp unto my feet and the light into my path. We need to pray for wisdom and living in a way that pleases Him. That is involved in understanding God's will. Kasi kung naiintindihan natin ang kalooban ng Diyos, patuloy tayong maghahanap ng mga moral will of God in the Scripture. Paano ba ako aakto bilang anak? Paano ba ako aakto bilang magulang? Paano ba ako mamumuhay bilang asawang lalaki? Paano ba ako aakto sa pagninegosyo? Paano ba ako mamumuhay sa paghahanap buhay? Paano ba ako mamumuhay bilang isang tao sa mundong ito? And how can we know that? By studying the Word of God. People plan. We plan. And praise the Lord for being diligent in planning. Alam ko marami sa atin nakaplano na ang bawat araw, ang bawat linggo, ang bawat buwan. But the question is the plan connected to the will of God? You need to pray for wisdom. Ang pinakawalang kwentang plano ay yung nagbala ka na hindi kasali ang Diyos. Na sa mga plano mo, pinipilit mong isaksak lang ang Diyos pero hindi naman niya kalooban ang bagay na iyong hinanais mangyari. At kailangan tayong mamuhay in a way that is pleasing to God. Amen? Now, let us look at it on the Reformed view. Sa Reformed view, Paul's exhortation points to God's transforming grace. Ang mga mananampalataya binuhay muna ng Panginoong ng Spirit. The believer generated by the Holy Spirit, he is no longer conformed to the foolishness of the world. We are renewed in mind and heart to discern and follow God's will. Noong araw, ang sabi ni Pablo, namumuhay tayo katulad ng sanlibutan. Pero tayo'y binuhay na. Tayo hindi na mga patay. At dahil tayo'y buhay na, ang sabi rin ni Pablo sa Romans 12, we need no longer to conform to the pattern of the world, but renew our mind. Bakit? Sa pamamagitan nito, we can discern and we can follow God's will. Take note mga kapatid, this is not a call to mystical guesswork about God's will for your life. Like career or marriage. O Lord, nahanap ko kalooban mo, sino mapapangasawa ko, saan ako makakapagtrabaho, o kung ano-ano pa. Yes, it is sometimes important to have discernment in regards to those matter. But this is what the Apostle Paul is telling here is not a call to mystical guesswork, but rather a call to know and live according to God's revealed truth, centered on Christ, centered on His holiness, and centered on love for others. Amen? Now, anong mga practical application ang pwede kong ibigay sa inyo sa umagang ito? Here are some. 1. Be intentional in your walk with Christ. Do not drift aimlessly. Seek wisdom. Hanapin ninyo ang karunungan ng Diyos sa bawat pagpapasya, araw-araw. Avoid worldly influences that dull your spiritual discernment. Alam niyo kung ano yung pinapasok niyo sa isipan ninyo, ito rin yung magiging pamumuhay. Kung basura ang ipinapasok, basura din ang lalabas. So punuin natin ang ating mga influence. Punuin natin ang ating mga buhay ng influensya ng mga bagay na espiritual. Make decisions based on biblical principles, not merely emotions or not merely because of trends. Gumawa ng pagpapasya, hindi bunga ng emosyon, hindi dahil galit lang, hindi dahil masama ang loob, o hindi dahil masaya. Alam niyo yung emotions, very, ano yan eh, na, ano tawag doon, napakadaya, very deceiving.
Kaya huwag kang gagawa ng desisyon on the highs of emotions and on the lows of emotions. Malaki ang tendency na mali ang desisyon. At huwag ka rin gagawa ng desisyon dahil ito'y uso. Makikibandwagon, makikigaya dahil ito ang trends. Always make decisions based on biblical principles. Ask regularly, what does God's Word says about this area of my life? Pag may gagawin kang pagpapasya, tanungin mo lagi kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na pagpapasyahan mo. Pangatlong bagay sa verse 18. Look at this. Sabi ni Pablo, be filled with the Spirit. Alam niyo po ba ang mundo ay pwedeng mapuno ng iba't ibang mga bagay? We can be filled with a lot of things. But here, the Apostle Paul is challenging the Ephesians believer to not be filled with wine. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Take note. Literal kaya na alak ang binabanggit dito ni Apostol Pablo? Yes, maybe. Sapagkat uso naman talaga ang inuman ng alak eh. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, sa aking pananaw at sa aking pagtingin sa ibang mga mangangaral in regards to Ephesians 5:18, ang ipinagbabawal dito, hindi naman literally alak lang, kundi yung aspeto ng pagiging lasing. Do not drunk o get drunk on wine. So, anong paliwanag? Let us break the verses. Ang sabi diyan ni Paul, do not get drunk on wine. So what is the prohibition? The prohibition is not wine. Ang ipinagbabawal ay hindi alak. Hindi ko ginajustify ang alak. Hindi po ako umiinom. Kaya para i-justify ko yan is nonsense. Hindi po yung alak ang ipinagbabawal, kundi ang pagiging lasing. So this is a prohibition against drunkenness. The Apostle Paul warns against intoxication, not necessarily use of wine, but specifically drunkenness. Now, ang tanong, alak lang ba ang nakakalasing? Hindi. Alak lang ba ang nagiging dahilan ng intoxication? Hindi. Pwede nyo sabihin drugs. Pero hindi lang yung mga bahagi na yan. Ang tagumpay ay nakakalasing, ang kayamanan ay nakakalasing, ang pagiging sikat ay nakakalasing, ang approval ng tao ay nakakalasing, at ito ang ipinagbabawal ng Diyos. Yung hanapin natin yung mga sarili nating kagustuhan at yung mga bagay na gusto natin na nakakalasing ay ating iwasan. Bakit? Because drunkenness leads to loss of control. Drunkenness loss control. Leads to loss of control. It can lead to impaired judgment, and it can lead to sinful behavior. Tama? Nakakita na ba kayo? Bumangga yung kotse, lasing eh. Mali ang pasya kasi lasing eh. Tapos namuhay ng gahasa, nagnakaw dahil lasing. And take note, lahat ng uri ng intoxication, ng pagiging lasing, humahantong saan? Ang sabi ni Paul, leads to debauchery, leads to sin. Sa Greco-Roman culture, drunkenness was often associated with pagan rituals and immoral living. So the Apostle Paul draws a clear contrast between the lifestyle or that lifestyle and the way Christian should live. Amen?
Hindi dapat tayo mamuhay bilang mga lasing. Sana naintindihan nyo, hindi lang alak, hindi lang droga, ang bagay na nakalalasing. Ang sabi niya sa susunod na phrase, for that is debauchery. Ano ba yung debauchery? So the Greek word debauchery translated as sotia means reckless, wasteful, and wild living. Paglasing, hindi mo na makontrol. Inaawat mo nga, ayaw magpaawat eh. Paglulong na sa sugal, lasing na lasing, sa katagumpayan, sa pagyaman, pag-asenso, hindi mo na maawat. And it leads to asothia, means reckless, wasteful, or wild living. And this describes a lifestyle that is undisciplined, unrestrained, and contrary to the holy life God desires for His people. Amen? So yun yung debauchery. Pero ang huling challenge ni Apostle Paul, but be filled with the Spirit. Instead of being controlled by wine or anything that is intoxicated, Christians are to be controlled and influenced by the Holy Spirit. Can we say amen? Hindi ka nga uminom ng alak, hindi ka nga nagdodroga, adi ka naman sa overtime, adi ka naman sa pagkita ng pera, adi ka naman sa mga bagay na material, adi ka naman sa mga kung ano. Hello? Ano po? So, the verb be filled is in the present passive imperative in Greek, which suggests present. Be filled today. Ongoing action, meaning keep on being filled. Parang, ano tawag doon? Yung bukal ng tubig na hindi nauubos. Kailangan laging puno. Ongoing yung filling of the Spirit. And yung being filled ng Spirit, hindi po ito yung mga nangingisay-ngisay, nag-i-speaking in tongues at kung ano-anong tinuturong mali ng mga Pentecostal. Being filled and controlled by the Spirit, your life is influenced by the Holy Spirit. Instead of being controlled o malasing ka sa alak, malasing ka sa pagsunod sa naisin ng Espiritu Santo. Minsan doon nagkakatalo doon sa pagiging lasing eh. Alam niyo po ba mga kapatid, yung mga Pentecostal, ewan ko parang mga nasisiraan ng bait yan eh. Kinukumpara po yung mga talatang yan kasi nga po yung lasing, di ba, wala nang kontrol, ganun din daw ang lasing sa Espiritu Santo. Ganun din, pahihapay-hapay din at tawa ng tawa, barking on the Spirit, laughing on the Spirit, at ginagawa nilang mga lasing yung kanilang mga katawan, ang kaibahan lang daw, lasing sila sa Espiritu. Yun po'y isang napakalaking kahibangan. Kaya pag nakakita kayo ng mga pastor na gano'n, naglalasing-lasingan sa pulpito dahil puspos ng Espiritu, layas na. Umalis na kayo doon sa simbahang yun. Namamanipulate kayo ng mga pastor na hindi na pag-uunawa ang kanilang mga ipinagtututuro. So being filled is in the present passive imperative. Present, passive, we receive the feeling. It's not something we conjure up ourselves. It is imperative, it is a command, and it is not a suggestion. Mamuhay tayo lagi na puspos ng Espiritu. Amen? Now, let us look at the contrast. There is a contrast here. Paul uses a powerful contrast. Wine controls the body in a destructive way. The Spirit fills and controls the believer in a life-giving, sanctifying way. Drunkenness leads to foolishness and sin. Spirit-filled living leads to wisdom, leads to joy, and leads to holiness. Amen? Yan po yung contrast na binabanggit ni Apostle Paul. Now, how can we apply this? 1. Seek the Spirit daily. Just as one must repeatedly drink wine to stay drunk, a believer must continually seek God through His Word, through prayer and worship, to be filled with the Spirit. Amen?
Paano ka mapupuspos ng salita ng Diyos gayong saksakan ng layo ng relasyon mo sa Diyos? Paano ka mapupuspos ng Espiritu Santo ng kanyang kapangyarihan kung ikaw naman ay ubod ng layo ng relasyon sa Espiritong Banal? So anong dapat gawin? Seek the Spirit daily. Live under the Spirit's influence. Yield your decisions, yield your desires, yield your action to the Spirit's guidance. And avoid worldly substitutes. Do not numb your pain or seek joy in fleeting pleasures like alcohol or entertainment, but find lasting joy and power in the Spirit. Amen? Ano po ba yung cross-reference natin? Biblical cross-reference. Ang katulad po ng Ephesians chapter 5, verse 18, ay ang Galatians chapter 5, 22 to 23, which shows what a spirit-filled life look like. And a spirit-filled life mentioned in Galatians 5:22 and 23 ay ang fruit of the Spirit. Ano-ano ba yon? Love, joy, peace, self-control. Those are the manifestation of a Spirit-filled life. Hindi yung nagpapaikot-ikot, hindi nagpapagulong-gulong, hindi yung nag-speaking ng kung ano-anong mga languages. Hindi yun. Ang Spirit-filled life may bunga, at ang bunga, Galatia 5:22-23. Imagine niyo to mga kapatid. Have you seen a balloon? Parehong balloon, right? Bakit biglang magtataka ka yung isa lumilipad, yung isa hindi? Imagine two balloons, one filled with air and one filled with helium. Pareho silang puno. Pareho silang filled with something. But only one of them will rise. And that is the one filled with helium, right? So it is with believers. One can be filled with the Spirit, and that will surely will rise. Amen? So number 4, Ephesians 5:19-20, ano po sabi? Express your Spirit-filled life. Pagpuspos ka ng Espiritu Santo, ang sabi ni Pablo, i-express mo yan. Ipamuhay mo yan. At paano? Look at the verses. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God and Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Anong paliwanag ni Pablo rito? Ang taong puspos ng Espiritu Santo, dadalahin ang kanyang buhay sa isang pagsamba. Verse 19, worship-filled fellowship. Amen? Sa ESV version, addressing one another in psalm, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in the Lord with your heart. Anong paliwanag dito? Hinahamon tayo na sa ating pagsamba, dalahin tayo ng Espiritong Banal sa pag-awit. At dyan, binanggit naman yung mga inaawit. Ano po? This verse flows directly from verse 18, where Paul exhorts believers to be filled with the Spirit. The result of being filled with the Spirit is living in joyful, heartfelt worship. Worship that overflows where? In the Christian community. Kaya mga kapatid, yung mga mananampalatayang puspos ng Espiritu Santong hindi nagsisimba, baka Espiritu di pataranta lang yan naka-filled sa inyo. Kasi if you are truly filled by the Spirit, you will go and fellowship with fellow believers. You cannot be on your own. That will be fatal. Mapupuspos ka ng pride,
Mapupuspos ka ng pagyayabang. Kaya ko naman kaya naman namin, kami lang naman nakakasamba Hello? Wala pong ganyan ni isang verse sa Bible na you can survive your Christian life alone. You need to be in the community of believers. Kaya dito po, ano makikita natin sa mga talata? Una, sabi niya, addressing one another or speaking to one another. That shows worship. And it's showing that worship is not just individual. Yes, you can worship God alone, but we need to be in a corporate setting of worship also. Hebrews 10:25, wag nating pabayaan ang pagtitipon kagaya ng ginagawa ng iba. Singing and praise are meant to edify others in the body of Christ. Ang mga pag-awit at pagpupuri mahalaga. Nakakatulong ito para magpalakasan tayong magkakapatid. Mga minamahal, eto na lang ang example. Kung yung pagkakaraoke nagiging bonding moment ng pamilya, sa simbahan ng ating sama-samang pag-awit, nagiging bonding din natin. We are singing in one chorus in praising God. Ano ba ang mga inaawit? Dito, may konting issue dito. Yung mga ayaw na nang umawit ng kung ano-anong awitin dyan, ayaw umawit ng Hillsong, pero ang ironic at ako'y natatawa, may mga karaoke, kumakanta pa nga ng laklak at kung ano-ano pang kanta. Tapos ikakatwira, hindi naman yan pagsamba Pagsamba pinag-uusapan. Mga kapatid, ang pagsamba, Romans chapter 12, ay isang haing banal kaaya-aya sa Diyos sa lahat ng sandali. Mga hipokrito, ayaw nyo nga kumanta ng mga ibang kantang hindi salter. Kanta naman kayo ng kanta ng karaoke kung ano-ano. Di ba? Meron po akong kilalang pastor Pinagbawal ang pagpapakanta ng ibang awit. Tapos nagkaraoke, kumanta pa ng My Way. Di ba? Asa na? Wala akong nakikita logic. Pero ano ba ang dapat awitin? Una, songs. Likely refers to the Old Testament Psalter. Songs that were sung by God's people. Well, I have no issue with that. If you want to sing the Psalter, sing it. Kaya lang may mga pastor, pinagpipilitan Psalter, hindi naman niya alam. Pinagpipilitan Psalter, di nga niya alam kantahin. Pagkatapos may hymns. Ano ba yung hymns? Likely formal song of praise and doctrine centered on Christ and God's redemptive work. Tanong, pwede pa bang gumawa ng hymn ngayon? Yes! Maraming mas magaling na manunulat ngayon kaysa noon. Mas maraming magaling mag-compose ngayon kaysa noon. Mas madali ngayon kaysa noon. Kaya ang hymns nag-evolve. May mga bagong hymns na maganda na nilikha ng mga awit. It will always boils down to the intention of the heart. Kung ang gumawa ng hymn ay Hillsong, wala akong pakialam kung sino gumawa niyan as long as fitted. Yung hymn lyrics, yung hymn melody at sa tingin natin ay walang itinuturong mali. Kinakanta nyo nga yung mga kanta ni na Engelbert Humperdinck. Diba? Wala akong issue dyan. And then meron pang spiritual songs And spiritual songs could mean a spontaneous song prompted by the Spirit. Like personal testimonies set to music. Or simply songs flowing from one spiritual experience. Hindi ba pwede yan? Naranasan ko yung kabutihan ng Diyos. Sinulat ko. Ako po may isang awitin nung bata pa ako na naka-influence sa akin Hindi ko na lang alam kung sino kumanta nun. Yung awiting Tupang Ligaw. Many of you heard that song. Diba simula nung kantang yon?
Malapit na namang lumubog ang araw. Takbo ng buhay ko'y di ko maunawaan. Something like that. Tupang ligaw. Diba? Testimony yun nung gumawa ng kanta. Na ang buhay niya'y dati tupang ligaw. May issue ba doon? Kinanta sa simbahan bilang special number to give testimony to the believers that maybe some of you are like a tupang ligaw. Pero dahil pinagbabawal na ibang kanta, kailangan salter lang, wala na. Yan po ang sabi ni Pablo, pwedeng kantahin yan. At ang sabi, singing and making melody to the Lord with your heart emphasizes that true worship is not just about vocal performance or outward expression, but about genuine devotion and affection toward God. It is possible to sing with lips and not with heart. Amen? Posible ring nagpapalundag-lundag, nagpapaikot-ikot, and yet wala namang katotohanan, emosyon lang. Tama po yun. Kaya kailangan ng balance eh. Ang laging mananagot sa harapan ng Diyos ay individual. Ang bawat isa. Kung maawit ka ng hindi totoo, pananagutan mo yan sa Diyos. Amen? Now, verse 20. Verse 20 says, constant gratitude. Giving thanks always for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Paul continues listing the marks of Spirit-filled living. Not only do believers sing joyfully, but they also give thanks continually and comprehensively. Hindi siya tumitigil sa isang bahagi lang. Hindi nagiging compartmentalize. Ang buhay ng Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo ay nagpapasalamat, nagpupuri, patuloy sa Panginoon. Always ang ginamit. A Spirit-filled Christian maintains a lifestyle of constant gratitude, not only when things go well, but also in trials. 1 Thessalonians 5:17, in everything, give thanks. Always, for everything. This doesn't mean we must be thankful for evil. This doesn't mean that we need to be thankful with sin, but that we trust God's sovereign will even in difficulty. Sabi nga na Romans 8:28, all things work together for good. Always, for everything, to God the Father. Meaning our gratitude is directed, given to our Heavenly Father, who is the source of all blessings. At gagawin natin ito in the name of our Lord Jesus Christ. This means through the mediation of Christ, acknowledging that every blessing comes to us through His atoning work. He is the basis of our access to God and the reason for our gratitude. Amen? Now, to illustrate, imagine a church gathering where believers are not just singing song, but are testifying to each other of God's goodness, encouraging, teaching, and comforting through song rooted in Scripture. That's what Paul's envisions. A community overflowing with Spirit-led joy and thankfulness. Dapat yan ang dalangin natin sa ating simbahan. Maawit tayo, nagpupuri tayo, nagbibigay tayo ng mga testimony ng kabutihan ng Diyos, nag-e-encourage tayo at nagtuturuan sa isa't isa ng mga comforting songs rooted in the Scripture. Yun ang nasa isipan ni Pablo ng kanyang ibinigay ang mensaheng ito sa mga kapatiran sa Epeso. So in application, take note, worship is not confined to Sunday. Our whole lives become an act of worship, an act of praise. Saan? Sa bahay, sa trabaho,
in trials, and in joy. All of life is coram Deo, meaning we need to live before the face of God. Amen? Now, to conclude, how then shall we live? Paul the Apostle paints a clear picture. Live wisely, know the will of God, be filled with the Spirit, and let your life be marked by worship and thanksgiving. Amen? Now let us let me give you some reflection question. Am I walking wisely or carelessly? What changes do I need to make in my time, relationships, or habits? Am I seeking to understand God's will daily through His Word? Am I depending on the Spirit or living in the power of my flesh? Is worship and thankfulness is the mark of my life even in hard times? And the last, how can I encourage others in worship through psalms and songs? Tayo po'y tumungo. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you for your word that teaches us to walk wisely in a foolish world. Lord, forgive us for the times we live carelessly, wasting time on things that do not glorify you. May you fill us daily with your Spirit, and that our lives may be marked by joyful worship, thankful hearts, and discerning minds. Help us to know and do your will, living each moment as a testimony of your grace. This we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.